Iba siya eh. Doon sa mga pinoportray sa kanya sa SOCMED or sa TV, yung pag may problema ka, she will really listen. So, pag nagsasabi ako ng problema kong personal, she will really listen, give me advice. Pati love life, actually. Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. I think she really has her heart in the right place. Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao eh. Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by everything. Bilang legal counsel po ni VP Sara Duterte, ano pong isang bagay na gusto po ninyong malaman ng publiko tungkol sa kanya? She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung ating Vice Presidente, no? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang gawin sa trabaho niya. Visionary. And when she decides, yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Yes. No? On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang side. Makulit. Very You would know yun na. And I think it's really more of makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang kaibigan at bilang isang ina. Yun talaga. Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. Ay, ganun talaga. Grabe yun. Doon ako namangha talaga sa She kanya. really values the people who work with her. Tama. And kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Is there any particular conversation na pwede mo i-share sa amin na that has stuck to your mind na tumatak sa iyong isipan with respect to VP Sara? It's more of the private conversations that we have. Yung without revealing anything. More on the personal level siguro. Yun yung masasabi ko. Kasi nga, ang parati kong sinasabi is, iba siya eh. Doon sa mga pinoportray sa kanya sa SOCMED or sa TV, pag may problema ka, she will really listen. So, pag nagsasabi ako ng problema kong personal, she will really listen, give me advice, and help me accept things the way they are now. Pati ba love life? Sinishare niyo po ba ang Pati love life, actually. So pwede din pala siyang love guru din pala. Love guru. I agree sa sinabi po ni Attorney Powa. She's really a good listener. Naalala ko nung nag-lunch po tayo, Attorney. Talagang nakikinig siya sa'yo. Yes. Yung Salmo 109. Talagang nakatingin si VP Sara sa kanya. Nakikinig po talaga siya. She's talking about yung lunch nung after nung araw ng Davao. Yes. No, but she is. Singit ko lang siguro to. She is. And nung nasa DepEd nga kami, ang gusto niyang gawin is really to go down to the school level para kausapin yung mga teachers kung ano talaga yung problema nila. Kasi nga, may ang laki ng DepEd na sometimes yung genuine concerns hindi na umaabot sa central office. So yun yung talagang ginagawa niya nung nasa DepEd kami. I think she really has her heart in the right place. Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao eh. Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by everything. Minsan, I really admire her for that. Kasi I have to admit, minsan naisip ko, parang mas stress pa ako kaysa sa kanya. She really has her way. I think nakukuha talaga niya yung strength niya sa tao dahil every time may makausap siyang tao, yung suporta, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, it's really she has some sort of connection na hindi ko ma-explain. Pero she's a listener and she can really approach kahit sino. Whether tycoon yan or ordinaryong Pilipino tulad natin, kaya niya kausapin. Ang parating niyang pananaw is binoto siya ng 32 million. Ngayon, kung titigil ka dahil lang maraming bumabati ko sa'yo, you did an injustice to all these people who trusted you with their votes. So, ganyan naman ang talagang disposition ng ating Vice Presidente. Conversations start here.